Multiplication naman. Sa multiplication, para lang nag-multiply ng ng variables, di ba? For example, meron tayong square root of 4 times square root of 9. So, ang sagot natin doon. So, same lang siya, di ba? So, dahil perfect square si 4, perfect square si 9, so, pwede mo to isulat as 2 tapos times 3, which is magiging 6. So, ito yung magiging sagot natin doon. So, what if naman magkaiba? For example, meron tayong square root of 4 times square root of 3. So, ano magiging sagot natin dito? Ang sakit nun para sa bata no? Sobrang importante talaga mga bata kasi kailangan talaga nila ng masculine at Magiging square root of 12. So, yung square root of 12, pwede mo na masimplify. So, pwede mo siya yung combine muna kung gusto mo. Kasi paghihiwalayin mo rin eh. Anyways, ito kasi perfect square, di ba? Square root of 4 natin, which is 2. So, wag mo na pagsamahin. Pero pwede naman. Solve natin in 2 ways, no? Para maintindihan. Wait lang, ising ko lang yung camera. Yan. So, una, pwede mo kasi itong gawin ng square root of 2. 2 na lang to. Tapos i-copy mo na lang yung square root of 3. Pwede na ito yung sagot yan. So, kung gusto mo kanina, yung ginawa mo naman is pinagsama mo muna sila. Pwede naman kasi minumultiply talaga natin yung loob, no? Magiging square root of 12 yun. Then ngayon, yung 12, pwede mo siya isulat as 2 times 6. Then ito is 2 times 3. So, katulad ng ginagawa natin, ginawa natin yung mga prime numbers ng square root of 12. Wherein, pwede natin to isulat as 2 times 2 times 3. Dahil square root lang to, ang index square root lang to, ang index natin, kuha ka doon ng pair, ilalabas mo yun as 1. Then, kakopy mo yung square root of 3. So, same lang siya nito. Let's say, meron tayong 2 square root of 3 times negative 5 square root of 27. Or pwede mo rin i-multiply itong loob. Which means, magkakaroon tayo ng 2 times negative 5 is negative 10 yan, di ba? Pag multiply natin itong dalawa sa labas, magiging negative 10. Then pag multiply natin itong radicand natin, magiging square root of 3 times 27 siya, di ba? So lagay na natin muna dito. Pinagkasama lang natin yun pero multiplication. Wherein si 27, pwede natin itong isulat as 9 times 3 at 3 times 3 to. Which means, magkakaroon tayo ng 1, 2, 3, 4 na 3 doon na. Ibig sabihin, magkakaroon tayo ng negative 10. Tapos meron tayong mga tawag dito, prime numbers na 4 na 3. So ngayon, dahil square root nga yung index natin, kailangan natin ng pair doon na ilalabas. So ibig sabihin, i-multiply natin yun sa labas, no? Magkakaroon tayo ng negative 10 times yung nilabas natin na 3. Tapos may pair ulit dito, lalabas ulit natin yan, which is times 3 ulit. Wherein, the final answer will be negative 90. So, pwedeng ganun na process. Sundan. Ganun lang sa multiplication, no? Pero yung sign, tatandaan pa rin na kapag nag-multiply ng opposite sign, magpapalit ng sign. Saral daw. Sige, harap mag-isip ng given eh. So, negative 5 square root of habang nangyayari yung drama, naisip mo pa rin yung COVID situation or separated ba yun sa utak? 24 times After the scene mo na pinagtatawa ka. Oo. Pero Pati ba din sa drama sa totoong buhay? After 36 na. Negative 8 square root of 36. So, kunyari ito. Itong 24 natin, pwede natin ito isulat as 4 times 6, diba?
So, may perfect square na doon. Dito si negative 5 mo. Yan, milinaw. So, dahil perfect square si 4, pwede mo o gagawin lang natin katulad na ito. Sige na, gawin na lang natin yung katulad ng ginawa ko kanina. Para hindi nakakalito. So, meron tayo negative 5. Yung square root of 24, pwede natin yung isulat as 2 times 12. Tapos, pwede rin itong gawing 2 times 6. Tapos, ito naman ay 2 times 3. So, ito yung mga prime factors ni square root of 24. Wherein, ito magiging negative 5 square root of, may tatlo tayong 2. So, 2 times 2 times 2 times 6, times 3. Then, dahil square root yung index natin, or 2 yung index, so kailangan natin doon ng pair. Lalabas natin, i-multiply natin sa labas. So, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng negative 5 times 2, then square root of 2 times 3, nalagay mo yung 6. Multiply mo yun. Kasi tag-isa na lang sila eh. Ibig sabihin, sila na yung magiging, multiply mo na lang silang dalawa. Then, ito magiging negative 10 square root of 6 kasi multiply natin to. So, ibig sabihin, sagot natin sa unang given, na. So, try naman natin ito. Tapos, i-multiply natin yon na dalawa. So, itong square root, 36 pala to. So, ito, magkakaroon tayo ng negative 8. Pero, perfect square na pala to si 36. Diba? Which means, 6 yun. Wait lang. Sisolve natin siya pa isa-isa. Then, yung negative 8 times 6 is negative 48 to. So, ibig sabihin, itong negative 48, i-multiply natin dito. Kasi multiplication sila, diba? So, i-multiply natin yung number lang sa labas. So, negative 10 times negative 40 is magiging positive 480. Then, ikakopy lang natin yung square root of 6.